Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear. Nandito kami ngayon sa Bamban, Tarlac, dito sa loob ng isang Pogo compound dahil meron daw human trafficking na nangyayari dito sa loob. Ito ang buong compound o buong Baofu compound. May Pogo mega complex sa likuran ninyo at nabigo kayong gampanan ang tungkuling bantayan ang bayan ninyo bilang opisyal ng ating gobyerno. Sa halip, napakalalang mga krimen at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari dyan. Your Honor, hindi ko na po alam. Hindi ko na po alam, Your Honor. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. Hindi sumulpot na bigla-bigla lang ang problema ng mga Pogo at hindi rin siya mawawala ng parang bula. Effective today, all Pogos are banned. It's important to establish that Philippine offshore gaming operators or POGOs are not illegal per se. Ang ibig sabihin lang naman ng POGO ay sa internet katataya sa sugal at kukubra, pero sa Pilipinas ang operations. Dito ang mga dealer, dito sinushoot ang stream, minsan dito ang payroll. Kaya maraming nagkatrabaho mula BPO. I say per se, dahil pag binasa mo ang batas ng PAGCOR, wala namang nakasulat na offshore gaming. Kaya marami ang nag-file noon sa Supreme Court para gawing unconstitutional ang POGO. Pero na-technical sila. Kaya magtataka ka rin kung bakit pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte noon na ilabas ng PAGCOR ang regulation na pinagmulan ng POGO. Considering na in public, parang anti-online gambling si Duterte. I am ordering the closure of all online gaming. Lahat. Obviously, this was not true. Kasi nga nag-flourish ang POGO, di ba? But they can hide behind the gray area that the gambling does not happen here. It happens there, somewhere in the cloud. In fact, this is still the reason kung bakit ang sinasabi ng CESA or Cagayan Economic Zone Authority na hindi sila kasama sa all-out POGO ban ni Pangulong Bongbong Marcos. We believe that the conduct of interactive gaming licensees of CESA outside the country, offshore, is not subjected with the provisions of the executive order. Note lang na ang CESA ay ginawa at pinapatakbo ng mga Enrile. Author ng powerful charter ng CESA si Juan Ponce Enrile, na Chief Legal Counsel ngayon ni BBM. It's hard not to put CESA under scrutiny because isa sila sa mga nagbigay ng visa. Yes, kaya nilang magbigay ng visa. Kay Xia Zhijiang, isang notorious gambling tycoon na naglagi dito sa Pilipinas bago nahuli at nakulong sa Thailand. Yung mga activity ni Xia Zhijiang dito tulad ng blockchain, crypto na may kasamang forced labor ay parang naging fertilizer bago tumubo ang problema. Ang mga may lisensya ng POGO nagtayo ng scam farms. Dito ang trabaho ay manloko. Ang mga trabahador ay niloko rin, trinaffic at ang iba, tinorture. Ang sabi ni Xia Zhijiang, Chinese spy siya at Chinese spy rin daw si Alice Guo. Tinanggi na ni Guo ang alegasyon. Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Totally po, hindi po ako spy. Sabi ng intelligence officers natin, at the very least, Alice Guo is an influence agent. It needs a lot of thinking. It needs a lot of systematic planning para ma-reach mo yung na-reach ni Alice Guo. So, ang nakikita ko, gumagawa siya ng parang template kung paano maging legal yung isang illegal na gawain. So, she's kind of like the local technical expert. We can say that. Yung mga naging kasosyo ni Alice Guo sa Bamban Tarlac, matinik sa mundo ng transnational scam network. Si Wang Ziyang ay wanted sa China. At sina Lin Baoying at Zhang Ruijin ay na-convict sa Singapore sa money laundering dahil doon nila itinago ang milyon-milyong kinita nila sa iba't ibang bansa.
kasama ang sa Bamban. Mabilis lang ang sentensya ni Lin at Zhang at na-deport na sila sa Cambodia. Si Wang nagtatago pa rin. Pero saang lupalop mo siya ng mundo hahanapin kung mayroon siyang passport sa St. Kitts and Nevis at sa Cyprus. Si Wang Ziyang na mukhang big boss ay may kasosyong isa pang Chinese na matinik din sa crime ring ng gambling at scamming, si Ding Kai Wang, na naturalized Cambodian at konektado sa malaking operation sa Cambodia. Ang network na ito kakabit din sa isang cryptocurrency investment scam sa Hong Kong. Well, ang sinasabi kasi ng mga international partners natin sa law enforcement, si Wang Ziyang talagang malaki. As far as yung POGO operation, o online gaming, scamming operation, and money laundering, malaki si Wang Ziyang. Ang palaisipan ay kung si Wang na ba ang King of Pogo o isa lang ba siya sa maraming ringleader na nagpasasa sa bansa. Sa 7 buwan naming pag-iimbestiga, lumabas ang sangasangang tao at sangasangang kumpanya. May mga notorious na probinsya. Simulan na natin ang Pampanga. Bukod sa na-raid na scam farm sa Porac, na may connection din kay Go, parang naging pugad din ng Clark. Na-raid na rito noon ang Sun Valley Scam Farm. Sino ang ilan sa may-ari ng Sun Valley? Sina Wang Ziyang at Ding Kai Wang. Kasosyo nila sa Sun Valley ang mga magkakapatid na Wong, anak ng prominenteng Chinese junket operator na si Kim Wong. Pamilyar sa atin ang pangalan ni Kim Wong dahil nadawit siya noong 2016 nang pinadaan sa Pilipinas ang mga ninakaw na pera sa Bangladesh Central Bank, ang isa sa pinakamalaking cyber heist sa kasaysayan ng buong mundo. Sabi noon ni Kim Wong, hindi niya alam na nakaw na pera ang inilagak sa kasino niya, kaya nagbalik siya noon ng $4.6 million. Ang na-convict lang sa kasong ito ay ang branch manager na Pinoy ng RCBC Bank. Lumabas na lang ulit ang pangalang Kim Wong noong pandemic dahil nag-donate siya ng test kits at PPE. Sa mga panahong ito, POGO operator na ang Oriental Group, na ang namamahala ay ang anak ni Kim Wong na si Kevin. Si Kevin ang isa sa mga may-ari ng Sun Valley, ang scam farm na ni-raid sa Clark. Ang mga Wong ang pinagbentahan ng pamilya Remulla ng Island Cove sa Cavite. Noong 2019, naging POGO ang Island Cove at pinakamalaki to sa buong bansa. Naninindigan ng Island Cove POGO na wala silang ginawang illegal, pero nagsara sila dahil may all-out ban. Pinadalahan namin ng sulat ang lahat ng email address na ni-register ng mga Wong sa Securities and Exchange Commission. Pero hindi sila sumagot. Kinansel na ng PAGCOR ang mahigit 38,000 offshore gaming employment licenses. Ibig sabihin may 38,000 mahigit ang POGO workers. Pero para ang liit ng numerong to. Dahil ayon sa nakuha naming datos sa Bureau of Immigration, aabot sa 100,000 POGO workers ang binigyan nila ng permits at visa. Ang bulto sa kanila ay dumating noong 2019, ang taon kung kailan itinayo ang mga kumpanya sa Bamban at Porac. Nagpatuloy ang pagdating ng mga POGO workers sa Pilipinas dahil tumindi ang crackdown sa Cambodia at China. Dito sila nagpuntahan at dito na tayo naging pugad. Pero matapos nating ma-importan ng mga scammer, nag-export na rin tayo. Lumabas din sa aming investigasyon na may operasyon sa Pilipinas ang scam farm na eventually na-raid sa Isle of Man, all the way in Europe. Na-convict kalaunan sa China ang mga nahuli sa Isle of Man. At ayon sa court documents na nakuha namin sa China, bago sa Isle of Man ay nasa Pilipinas muna ang mga kinonvict nila. Ang Chinese boss sa operasyong ito na may alias ng Western name ay may license to transact business dito na galing sa Securities and Exchange Commission. Ang itinalagang treasurer ng boss, taga Clark din, malapit sa Sun Valley. Sa report ng United Nations Office on Drugs and Crime, ang boss na ito ay may malakas daw na koneksyon kay Zhao Wei, ang pinaka-boss ng Golden Triangle Special Economic Zone, ang umano'y pinakamalaking koridor ng illegal drugs sa buong mundo. Sakop nito ang ilang parte ng Laos, Myanmar at Thailand. At mahirap pasukin kahit pa ng law enforcement ng iba't ibang bansa. Naninindigan si Zhao Wei na isa lang siyang negosyante. Iba't ibang bansa kasama ang Amerika ang nagpataw na ng kung ano-anong sanction sa kanya at mga kumpanya niya. Dito sa Golden Triangle tinraffic ang maraming Pilipino. Nakausap nga namin ang isa.
na halos araw-araw daw kung bugbugin noon habang nakagapos sa poste ng kama. Papuslit siyang na-rescue sa Thailand. Tinitira ka talaga kahit saan. Siyempre ako, iiyak ako. Noong una, pagpalo sa akin, iiyak ako, sigaw ako. Pag umiyak ka, lalong lalaksan yung palo sa'yo. So, gaganon ka nila. Huwag kang iiyak. Pag umiyak ka, tatamaan ka talaga sa bibig. Pag nahiisip ko siya, naiiyak ako doon. Naniniwala ang PAOK na marami pang mga scammer ang natitira sa Pilipinas. Baka raw mas maliliit na sila at nag-oopisina na sa mga bahay sa subdivision. May mga nakaplano pa silang operation. Yung ibang mga foreigner na nahuli, dito nila ikinukulong sa dating Pogo na na-raid nila noon. At one point, umabot sa 300 ang foreigners na ikinulong nila dito. Dahil complex at transnational ang scamming, kinailangan nilang humanap ng paraan para malagay sa kustodiya nila ang ilan sa pwedeng maging witness. Kapag hihintayin kasi na magka-warrant of arrest, maraming makakatakas. But it also means makakasuhan din sila. So far, may mga nagkaso naman sa amin, but hindi naman lumusot. Natalo sila kasi nga lahat naman ng nakakulong sa amin may mga documents. Ang problema ng Pogo ay hindi nagsimula kay Alice Go at hindi rin ito matatapos kay Alice Go. Patong-patong na ang kaso ni Alice Go, pero siya lang. Ang ibang mga Chinese bosses, nowhere to be found.